What a yummy aguchim! Na pong magluto ng aguchim sa inyong bahay. Dahil napakasarap po nito, sisiguraduhin kong magugustuhan ninyo ang ating recipe today. Aguchim with vegetables. Pukul, 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 pukul. Spicy. But very delicious. Hi everyone! 여러분, 안녕하세요. Again and again, welcome to my kitchen. Welcome to my YouTube channel. And today guys, magluluto tayo ng masarap na aguchim. Madalang lang po siyang banggitin, pero isa po ito sa pinakasikat na pagkain dito sa Korea. Dahil po sa taglay na sarap ng aguchim, kapag kumain po tayo sa labas, kahit paano may pagkamahal yung price niya. Pero sulit po ang inyong pera kapag kumain kayo ng aguchim. Kaya tara na, umpisahan na natin ang ating masarap na aguchim. Let's go! Oops! Of course! Siyempre, bago tayo magluluto ng aguchim, please don't forget to subscribe and click the button para po makasama kita sa journey ng aking YouTube channel. And syempre po, para lagi kang updated sa mga bagong videong aking i-upload. Thank you guys, and let's start! Aguchim! So, ayan po guys, ang ating sinasabing agi. Napakasarap po nito. Mabibili dito sa Korea. Ngayon, kailangan ibabad muna natin siya sa 1 tablespoon of salt. So, ayan guys. Hayaan muna natin siya ng ilang minutes dito na nakababad sa tubig with salt. Ito naman yung sinasabi natin omandungi, maglalagay din tayo ng salt para mawala yung amoy niya. Tingnan niyo po yung itsura niya, oh, di ba? Napakasarap din po nito kapag kinain natin. Maano siya, parang malutong siya. Pag ninunguya sa ngipin, ang sarap niyang nguyain. Nakakalibang. Oh yeah, nakakalibang talaga. Mag-e-enjoy kayo habang kinakain nyo to, habang nasa bibig nyo. May tubig ito sa loob guys, kapag kinain natin. So, ibabad natin siya with salt. Umandingi, tikman natin siya. Mm. 250 grams po yung ating omandungi. Ito naman po yung ating agi. 2 kilos po yan. So, welcome again. After po nating maibabad yung ating agi with salt and cold water, kailangan lilinisin natin ng mabuti. 2 times po natin siyang babanlawan. Itapon muna natin yung kanyang tubig. And then, banlawan natin siya 2 times. So, ayan guys, pangalawang beses na natin siyang binanlawan. And then, itatapon na natin yung ating tubig. And now, after natin mabanlaw ng 2 times, so, hintayin natin mawala yung tubig niya. So, i-drain muna natin siya dyan. And now, ito namang ating binabad din kanina with salt. Siyempre, kailangan linisin natin ng mabuti.
And then, babanlawan natin siya 2 times. Then, itatapon natin ang tubig niya. Kapag may nakita tayong dumi, tanggalin natin siya. Minsan, hindi natin may iwasan na may ganito. So, ayan po, after natin siyang mahugasan 2 times, sisiguraduhin natin talagang walang dumi-dumi. And then, itapon natin yung tubig. So, ayan na po, malinis na siya. So, ayan po ang ating kung namol, kailangan linisin natin ng mabuti. So, ayan po, nabanlawan na natin yung ating kung namol. Time to cook na po tayo. Ngayon, uunahin natin yung ating kung namol. So, ayan po, dahil malinis na yan, uunahin natin siya. Ayan po ang ating kung namol. Naglagay po tayo ng 350 grams na kung namol. Ayan po. Ngayon, maglalagay tayo ng space sa kanyang gitna. And then, maglalagay tayo ng mga 2 cups of water. So, ayan guys. Ibuhos natin lahat. Oo. And then, i-cover natin siya. Then, pakukuloyin natin siya ng 2 to 3 minutes. So, ayan guys, yung mga ingredients na ating kakailanganin for today sa ating aguchim. After 3 minutes, ayan na po ang itsura ng ating kung namol. Ngayon, kukunin natin yung sabaw niya. Next, ang gagawin po natin is babanlawan natin itong ating kung namol. Pero, yung ating sabaw, huwag nating itapon. Gagamitin natin ito. And now, babanlawan natin siya ng malamig na tubig. Para crunchy po yung ating vegetable. Kailangan cold water talaga. Ito po yung ating omandungi. So, kalahati nito, i-blend po natin siya. Yung kalahati, ititira natin siya. Ngayon, ilalagay po natin siya sa ating blender. So, ayan po, i-blend natin yan. Ito po yung sabaw kanina sa ating kung namol. Ngayon, maglalagay po tayo ng kaunti dito para ma-blend natin siya. So, ayan po. Ayan po, i-blend na po natin. So, ayan, okay na po ang ating na-blend. Na po yung ating na-blend kanina. Ngayon, ibubuhos natin siya dito. Ayan. Ganyan po ang itsura niya. Balik, 100 grams po yung ating nilagay sa mixer. Yung 100 grams na ito po siya, tinira natin. Gagamitin natin yan mamaya. Next, ilalagay po natin yung 7 tablespoon of red pepper flakes. Spicy or not spicy. Next, yung white sugar, 2 tablespoon. Next, yung ating garlic, minced garlic, 2 tablespoon. Next, yung ating soy sauce, 5 tablespoon. Yung ating salt, 1/2 tablespoon. Next, ito po yung tinjang kanina. Maglalagay po tayo ng 1/2 cup na sabaw. Yung kanina na pinagkuluan natin ng kung namol. Yung sabaw ng kung namol. 1/2 cup. 1 tablespoon of tinjang and then 1/2 cup of soup kung namol. So, ngayon, paghahalo-haluin natin siya. Ngayon, ihalo natin yung ating tinjang. Next, yung ating 1 tablespoon of gochujang.
And then, imimix po natin yan lahat. Po, kailangan maglagay tayo ng MSG or betchin. So, ayan po yung sauce natin para sa ating aguchim. What a yummy recipe! Next, ito po yung ating half onion. Siyempre, kailangan i-slice po natin siya. Next, ito po yung ating spring onion leaves. Next, yung ating chili. Green chili. Spicy. Next, ito po yung ating minari. So, slice po natin siya. So, ayan po. Na-slice na natin siya. Ngayon, isasantabi din natin siya dito. So, ayan po yung ating mga gulay. And now, kailangan magpapakulo tayo ng 1 liter of clean water. And now, dahil kumukulo na siya, ilalagay na natin yung ating isda. So, ayan po guys, kailangan lutuin natin yung ating agi. Pero, hindi po natin kailangan mag-overcook. Kailangan yung tamang-tama lang na maluto siya. Hindi po natin siya kailangan pakuluin ng pakuluin. Next, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon of salt. Maglalagay tayo ng 3 tablespoon of soju. So, ayan po, 3 tablespoon soju. So, dahan-dahan po tayo. Yung nasa baba, ilalagay natin sa taas. Naglagay po tayo ng asin at saka alcohol dito para kahit paano mabawasan yung amoy. Yung tinatawag nilang pirimnense. So, ayan po, nag-iba na yung kulay niya na kahit paano na half cook na natin siya. Hindi katulad kanina, sariwang-sariwa siya. No need to boil over siya. So, ayan po. After natin siyang ma-boiled, half cook. So, alisin natin yung tubig niya. Yung pinagkuluan. And now, time to cook na po tayo. Ngayon, maglalagay po tayo ng 2 tablespoon of cooking oil. 1, 2 tablespoon. Next, ilalagay na po natin ito. And then, imimix po natin siya. So, ayan po guys. Kailangan imimix natin siya. Dahan-dahan. Iko-coating natin siya. Ayan. So, ayan po. So, ayan po, kailangan paghalu-haluin natin siya. Yung ating nilagay na cooking oil. So, hintayin lang natin siyang uminit ng kaunti dito sa ating fry pan. Next, after po nating maihalo-halo siya, ilalagay naman natin yung ating sauce. Ito po yung sauce natin kanina. So, ayan po, ilalagay natin lahat ng ating ginawang sauce kanina. Dahil masarap po kapag marami siyang sauce. And then, ilalagay din po natin yung kaunting kung namul water. Kaunti lang po yung ilalagay natin. So, next, takpan muna natin siya ng mga 3 minutes.
Ito po yung potato flour, 2 tablespoon and then 1/2 cup of water. Ngayon, imimix natin siya. After 3 minutes, so ayan po, kumukulo na siya. Ngayon, ilalagay naman po natin yung ating onion kanina. And then yung ating spring onion leaves with chili. And now, ilalagay po natin yung ating kung namul. O, diba? Dahil maliit po yung ating lagayan, dahan-dahan po tayo. Oh my God, napuno po yung ating kasirol. Yung ating fry pan, I mean. Kailangan dahan-dahan. Dahil maliit po yung ating kasirol, ngayon itatransfer natin siya malaking kasirol. Para sure na sure, maihalo natin siya ng maayos. Nice. So, ayan po, hindi na tayo mahihirapan. Wow! Ito po yung ating aguchim. Kailangan imimix natin siya ng mabuti with vegetables. Pasensya na po dahil yung kanina lagayan natin, hindi ko akalain na mapaparami yung ating lulutuin. Wow! Alam niyo po ba na dito sa Korea, sikat po itong aguchim? Kapag kumain po tayo sa restaurant, mahal po ito dahil sa sobrang sarap niya. Lagi ko pong gustong kumakain ito sa labas, pero kuminsan control dahil may pagkamahal din siya. And now, dahil marunong na tayong gumawa, every time na gusto nating kumain, makakapagluto na tayo. Kaya sa mga gustong kumain ng aguchim, tara na, subukan nyo na itong ating recipe. Aguchim. Next, ilalagay po natin yung ating minari. And then, ilalagay na po natin yung ating potato flour. We can add sesame oil. And then, mix together our vegetables and sesame oil. So, ayan po ang ating menu today, aguchim. Forget sesame seeds. So, ayan po guys, maraming salamat po. Sana nagustuhan ninyo ang ating recipe today, aguchim. Sana may natutunan po kayo and sana po makapagluto din kayo ng aguchim sa inyong bahay. What a yummy aguchim. Okay, sana po nag-enjoy po kayo sa panonood ng aking video today. Mula sa umpisa hanggang matapos, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At sana po abangan po ninyo ang next video ating i-upload. Huwag po kayong magsawa. I love you all. Thank you and God bless you all. Smile!